Alright, at isang reaction video ni Rob Tripa, high-ranking government official kasama mga kakasuhan sa ombudsman. Alright? At ito ay isang reaction video binigay ng Department of Justice sa Office of Ombudsman ang ilan mga kanilang imbestigahan. Report tungkol sa flood control scandal. Alright, tiniyak nito ang high-ranking government official kasama ang makakasuhan kaugnay na bunyag na katiwalaan ng proyekto ng pamahalaan. Totoo kaya to? Alright, panoorin po natin dito sa ating reaction video. And without further ado, let's do watch. We're now to the Office of the Ombudsman involving officials from the district office and the contractors who are involved. Isinumite na ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman ang ilan sa kanilang investigation report sa Ghost Flood Control Project sa unang distrito ng Bulacan. Kaugnay nito, 5 kaso ang kanilang inirekomenda sa Office of the Ombudsman na maisampa sa mga sangkot na district engineers at contractors. Kasama na rito ang malversation, falsification. Dapat bilisan nila ang kaso na yan, no? At nagagalit na ang taong bayan sa kanila. By public officers, perjury at Anti-Graft and Corrupt Practices Act. As of this time, there are 5 cases or there are 5 different ghost projects. Bunsod nito, kasama sa mga unang inirekomendang kasuhan, ang ilang individual na ipinatawag sa mga pagdinig sa Kongreso na umamin na rin sa kanilang mga ginawang katiwalian. Umamin na, no? Sa kanilang katiwalaan, dapat imbestigahan ng maayos. You say Roberto Bernardo, district engineer, Henry Agata, ADE, Bryce Hernandez, JP Mendoza. Hindi pa umaabot kay Bernardo to. Hindi pa, parang hindi pa. Kasi nga kulang pa sa pag-amin. Kasama rin sa mga inirekomendang kasuhan ng General Manager at may-ari ng Kulang pa sa pag-amin. Kalokohan, no? Construction Trading na si Sally Santos. Ayon kay Ombudsman Remulla, mamadali nila ang pag-evaluate sa mga report na ipinasa ng DOJ upang formal nang makapagsampa ng kaso sa Sandigan Bayan at masimula na ang tuloy-tuloy na paglilitis. Hopefully, 10 working days will be sufficient to do it. Sa evaluation, baka less pa sa evaluation. Yung PI yung medyo kailangan natin yung proseso na tupatin natin. Giit nito, bubuo siya ng mga grupo sa opisina ng Ombudsman na tututok sa iba't ibang yugto mula sa investigasyon pagpa-file ng kaso. Lalo na at marami pang case recommendation ang inaasahang ipapasa sa Ombudsman sa mga susunod na linggo. It can stand already in court. Kaya lang, ang gusto talaga natin, talagang lubos-lubusin na para pag-file, continuous trial, latag lahat para for the record tapos na kagad. Pagtitiyak ni Remulla, simula pa lamang ito ng mga proseso ng pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. Anya, tuloy-tuloy ang kanilang pagtatrabaho para sa mga susunod pang kasong kanilang isasampa sa mas matataas pang opisyal ng gobyerno na nanadawit dito. Marami rin kami ilalatag na kaso ron. At this will involve higher officials. Ma-assure ko sa inyo, no? This will involve higher officials. Kasi nga, marami na tayo nakuha mga data. May mga data na pumapasok unti-unti na talaga magpapakita na nagkabatuhan ng pera from one account to the other. Marami doon, hindi pa cash. Bank to bank po yung ibang transaksyon, kaya huling-huli. Ayon kay Remulla, nakausap na niya ang presiding justice ng Sandigan Bayan at naghahanda na rin anya ang mga ito sa continuous trial para sa mga sangkot sa flood control scandal. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Alright, napakinggan at napanood po natin ang high-ranking government official kasama mga kakasuhan sa ombudsman, no? Sana bilisan nila ang kaso na yan at tama ang proseso. Alright, maraming salamat sa inyong lahat and peace out.